Dahil sa pagiging palakaibigan natin, sa gitna man ng mga pagsubok na ating kinakaharap, nadurog ang puso ng mga dayuhan para magbigay ng charity donation sa ating bansa. At kamakailan lamang ay pinatunayan ng isang kaibigang bansa kung gaano kahalaga ang kanilang tulong para sa atin. Kakamangha ang ginawa ng mga Emirati nang magpaabot ng tulong. Ito ay charity donation. Kapag sinabing charity donations, nangangahulugan na isang regalo upang tulungan tayong makamit ang isang layunin. Wala itong kapalit na bayad, kundi tapusin ang ginagawang proyekto para sa ikabubuti ng bansa at ganoon na rin na malaking ambag sa kinabukasan ng mundo. Sa isinagawang World Government Summit sa United Arab Emirates ay ibinida ng Pilipinas ang napakagandang pagbabago sa pagkabuhay muli ng Ilog Pasig. At hindi na nga may tatago pa kung gaano kaganda ang Pasig River Esplanade kung saan pagdudugtungin ang Ilog Pasig, Port Santiago, Intramuros at Luneta Park. Ang naturang proyekto ay matatapos sa sunod na taon bago ganapin ang Association of Southeast Asian Nations Summit sa bansa. Labis na natuwa ang mga kalahok sa pagtitipon sa Dubai at sobra ang kanilang paghanga sa napakagandang pagbabago ng Ilog Pasig at sa hakbang na ito ng Pilipinas. Sabay nga sa pagpirma sa Mutual of Understanding sa pagitan ng Pilipinas, DENR at Clean Rivers ng Earthside Philanthropies ng UAE ay tumataginting na $20 million ang ibinigay na charity donations. Katumbas ito ng 1.1 billion pesos. Uulitin natin mga kababayan, hindi ito utang kundi tulong para sa rehabilitasyon ng Ilog Pasig at layong bawasan ang mga basurang plastik na napupunta sa karagatan. Sabi ng ilan nating mga kababayan, bakit ito ginagastusan samantalang hindi naman makakain? Ngunit kung lalawakan lang natin ang ating pag-iisip, ito ay magpapabuti sa ating bansa dahil may babalik ang dating ganda at linis ng Ilog Pasig. Hihikayat ito ng mga lokal at national tourists para ibida ang sariling atin at ganoon na rin para maengganyo naman ang mga international tourists. Dadami ang mga negosyo sa kahabaan ng Esplanade at sa Maynila. Magbibigay ng hanap buhay at trabaho sa napakaraming trabahante at ang mga negosyong ito ay magbabayad naman ng taxes na makakatulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Dagdag pa dito ang ating kababayan ay mas dadami ang outdoor activities na makakatulong sa ating healthy lifestyle. Higit na mas mainam sa kalusugan kaysa laging nasa indoor o de aircon na pasyalan. Habang dinadagsa ng mga bisita, ang Pasig Esplanade ay siya namang umiinit ang pagtatalo-talo ng ilan nating mga kababayan. Bilang bahagi ng hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng maayos at abot-kayang pabahay ang ating mga kababayan. Target ng Department of Human Settlements and Urban Development na makapagtayo ng 100 housing projects. Ulat ni Joshua Garcia. Libo-libong bahay ang patuloy na itinatayo sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng pamahalaan. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, nasa 40 construction projects o katumbas ng 140,000 pabahay ang kasalukuyan na itinatayo na nasabing programa. Ayon kay DSUD Secretary Jerry Acuzar, target nila na mapaabot ito sa 100 construction projects bago matapos ang taon 2024. Ano po ito na yung formulang sinasabi ng ating administration, 4PS. Ito na po yung parabang lahat ng may trabaho dapat magkabahay. Paliwanag ng kalihim, katuwang nila ang pribadong sektor para maging abot kaya ang pabahay, lalo sa mga ordinaryong mamamayan sa pamamagitan ng interest subsidy. Ayon pa kay Acuzar, layo ng 4PH na maalis lahat ng informal settler families sa mga syudad, kung saan katuwang din ng DOLE, DTI, TESDA at iba pang ahensya ng pamahalaan para mabigyan ang mga ito hindi lamang ng pabahay kung hindi ng hanap buhay. Matatandaan na nauna ng hiniling ng DSUD ang pag-i-issue ng garantiya sa pondo para pataasin ang kumpiyansa ng mga financial institution ng gobyerno para suportahan ang nasabing programa at makahikayat pa ng investor mula sa pribadong sektor. Kaugnay nito ay nilinaw ni Acuzar na basta't makuha ang sovereign guarantee ay makakamit ito ang 3 milyong pabahay bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, sa panayam ni RJ Nieto kay Acuzar sa Police Zone Special, tiniyak din ito na may siguradong pabahay para sa mga OFW. Pumunta lang po kayo sa mga LGU. Lalo po kayo mga OFW. Sigurado po kayo magkakabahay. Kasi po yung pabahay po ng gobyerno nandyan na.
Sa ngayon, nasa 200 lokal na pamahalaan ang kapartner ng ahensya sa 4PH, katuwang din ang pribadong sektor. Hinihikayat din ng DSUD ang mga mamamayan, partikular na ang mga minimum wage earner, na makipag-ugnayan din sa kanilang mga LGU para malaman kung paano magiging bahagi ng 4PH program ng pamahalaan.